So ngayong umaga, we will talk about Jesus can make you whole. Jesus can make you whole. Kaya kang buuin ng Panginoon. Amen? Sa anumang paraan tayo sinira ng kaaway. Sa anumang panahon tayo sinira ng kaaway. The moment we come to the Lord Jesus Christ, mga kapatid, kaya tayo buuin ng Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo sinira ng tao, kaya tayong buuin ng Panginoon. Kapag tayo sinira ni Satanas, kaya tayong buuin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero anumang sinira ng Diyos, wala nang pwedeng makabuo. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus can make you whole. Now listen, brothers and sisters. Paralytic were very common in biblical times. No, normal na tanawin ang makakita ng mga paralitikong tao kahit sa panahon pa ng mga apostol, kahit sa panahon pa ng ating Panginoong Jesus. To make the long story short, sila ay mga nakakalat sa lansangan. They are begging for their need. Sila ay naglilimos kung saan-saan. So, pamilyar na tanawin ang pagkakaroon ng paralitiko maging sa panahon pa ng Biblia. Medical support was not available for such disabled person. Wala sila talagang makuhang tulong, pinansyal o gamot para sa kanilang kalagayang bilang mga paralitiko. Kaya nga, mga kapatid, their only hope, listen, their only hope was divine intervention. Ang tanging pag-asa ng mga paralitiko during biblical times ay hindi mga gamot at hindi mga manggagamot, sapagkat wala nang maisupply para sa kanilang kagalingan. Ang tanging natitira nilang pag-asa para sa kanilang kagalingan ay ang himala ng Diyos. Amen? Ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang mga kalagayang pisikal. This passage tells us about paralytic, and the story deals with three important things needed to experience the complete healing process from God. Yung binasa nating mga talata, mga kapatid, sa bahagi ito ng Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, 1-12, ay tumutukoy po saan? Sa isang lalaking paralitiko na nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon, subalit bago niya maranasan ang kagalingan nito, dapat makita natin yung process ng healing ng Diyos para sa kanyang kagalingan. Amen po ba? Huwag lang natin makita na siya'y gumaling. Makita natin sa ating pag-aaral how this paralytic man was healed. What was the process being took place sa kanyang kagalingan. Para lalong ma-appreciate natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nakita natin yung proseso, how he was healed from his paralytic condition, I tell you, brothers and sisters, bawat isa sa atin mamamangha sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Jesus is the only one that can make you whole. Si Jesus lang ang pwedeng makapagpagaling sa atin. Si Jesus lang ang pwedeng makabuo sa atin. Ano man ang mga sira natin, ano man ang mga diferensya natin, ano man ang mga kakulangan natin, si Jesus lang ang pwedeng makapagbuo sa atin. Amen? Pakisabi mo ngayon sa katabi mo, Jesus can make you whole. So this morning, let us study the passage clearly and find out for ourselves how the healing process of God will take place in our lives that will lead to our wholeness. Mula sa passage na ito, pag-aaralan natin mabuti, tutuklasin natin sa ating mga sarili kung paano po ang proseso ng pagpapagaling ng Diyos ay mararanasan natin at maghahatid sa atin sa pagiging buo. Amen? Amen? Praise God. Number 1, tatlong mahalagang bagay po, mga kapatid. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga sa paksa na may pamagat na Jesus can make you whole.
number one na gusto kong pansinin natin, extraordinary faith and persistence. Yung pagkakaroon ng kakaibang uri ng pananampalataya at yung pagpupursige. Sa verses 3 and 4, look at your Bible. Verses 3 and 4, then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. Verse 4, and when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. Ang unang-unang gusto kong pansinin natin ay ang kakaibang pananampalataya at ang pagpupursige ng 4 na lalaki na mayroong daladalang lalaking paralitiko. Unang-una mga kapatid, they were determined not to turn back. Itong 4 na lalaki na may pasan-pasan na paralitiko, papunta sa lugar na kinaroroonan ni Jesus na nangangaral ng salita ng Diyos at gumagawa ng himala. Itong 4 na lalaking ito na nagpasan ng lalaking paralitiko, ang kanilang faith was extraordinary at sila ay may pagsusumigasig. Why? Itong 4 na lalaking ito, mga kapatid, sila ay determinado na nung buhatin nila yung lalaking paralitiko papunta sa kinaroroonan ni Jesus, sila ay determinado na wala na itong atrasan. Wala na itong balikan. Binuhat na natin to, ituloy na natin to. Amen? Imagine mga kapatid, they have taken a load of troubles. Hindi ho pagpapala ang kanilang pinasan, kundi problema, suliranin. Hindi ho madaling magpasan ng taong paralitiko. Sa katunayan, pagka ang tao ay patay ang kalahating katawan, mas bumibigat siya. Kaya nga siguro sa mga pamasahe, kapag meron kang patay na itatravel from one place to another, doble bayad ng patay. Alam niyo ba yun? Doble bayad sa barko, doble bayad sa eroplano, doble. Bakit? Bumibigat ang timbang. Hello? Ano ba tayo? Are you still listening? So, hindi pagpapala, hindi kagahangan ng binuhat ng 4 na lalaki, kundi ano? Loads of troubles. By carrying what? The paralytic across the dusty roads of that area. During that time, ang mga kalsada hindi simentado. During that time, ang mga kalsada ay hindi asfaltado. During that time, ang mga kalsada ay ano? Baku-bako at maalikabok, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung dadamahin natin, kung tatanawin natin mabuti, the faith of these 4 men who carried the paralytic was very extraordinary. Amen? The moment they pick up, they carry the paralytic man, their mind, their heart was focused on determination. Wala nang babaan, wala nang balikan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang balikan. Wala nang balikan. Pag lumapit ka na sa Panginoon, tuloy-tuloy na. Amen? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, wala nang bawian. Alampakan natin ang alikabok, bakong-bako, at mabigat ang daladala nila. Listen, the mind of these 4 men was determined to finish the task. Makarating sila sa dapat nilang puntahan. And also, the area was blocked by multitudes of people and they were unable to get in. Pagdating nila sa sites, yung buhat-buhat mo yung paralitiko na lalaki, mabigat na yon. Naglalakad ka sa maalikabok at bakong-bakong landas, problema yon. Pagdating mismo sa site, na kung saan doon nila ihahatid yung lalaking paralitiko sa lugar ni Jesus, hindi pa sila makapasok. Why? Because there were multitudes of people blocking the road, blocking the area. Pero sa simula pa lang, mga kapatid, their mind was set to determination. Amen? And also, mga kapatid, gusto kong pansinin natin, they had 2 options. Kahit tayo, lagi meron tayong 2 options. Walang tao na walang 2 options. Kung meron kang kanang kamay, meron kang kaliwa. Kung meron kang kaliwang paa, meron kang kanang paa. It signifies 2 options.
We have always two options in our lives. Lagi tayong merong dalawang pwedeng pagpilian. Kung merong impyerno, merong walang purgatorio. Sabi mo sa katabi mo, walang purgatorio. Amen? Ang purgatorio ay hindi totoo. Sapagat sa purgatorio, si Torio pinupurga. Mga kapatid, mga magulang sa Panginoon, these four men who carried the paralytic man going to Jesus' place had two options. Nung sila ay nandun saan? Sa site na kung saan napakaraming tao nakaharang. They cannot get into the place where Jesus was. They have two options. Ganon din mo tayo sa buhay natin. Kapag tayo may mga sakit at karamdaman, kapag tayo may mga problema sa buhay, we always have two options. What are the options of these four men? Their first option is this. They can go back. Pwede silang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Amen? They can quit. Tama na to. Sobra na to. Hirap na tayo. Pagod na tayo. Tapos at the end of the day, wala rin pala mapapala. Sarado rin pala.